Okay, so first is i-login natin yung account natin. Okay, so punta tayo sa may branch customer. Before add ng panibagong entry or customer name, i-try muna natin siyang i-search if existing na yung name niya dito para hindi tayo mag-duplicate. So, search muna natin yung name ni customer. Okay. So, once na no data siya, pwede na tayong makakapag-add ng new entry. Okay, so click lang natin yung add. Dito is most important ang name ni customer and ang kanyang contact number. Yan. So, indicate nyo na din dito if nabigay address ni customer. Okay. So, dito naman sa RC number, usually, ini-indicate dito yung promo code or yung deco number. Ayan. So, click naman natin sa leads if kung saang platform natin nakuha yung inquiry. And then, i-click natin ang agent. So, indicate natin dito or piliin natin dito kung sinong agent yung nag-assist nung mismong inquiry. Okay. So, click lang natin if it's retail or wholesale. Okay. Entity. Okay, so piliin nyo lang po dito if anong receipt yung pinoprovide nyo kay customer based sa store nyo. Okay, dito naman po sa attention, if it's under company, usually ang ini-indicate dito is yung contact person. Pero customer name, i-copy paste yung customer name dito sa may attention. Okay, so once complete na po, save na po natin. Okay, so once matapos po natin makapag-save ng branch customer, pupunta po tayo dito sa may transaction. Under transaction is the quotation. So, click lang po natin tong add. Okay. So, dito po, pwede po natin i-search yung contact number ni customer or yung name po ni customer. Preference ni customer. If it's pick up under head office, rush delivery, ito po yung Viagrav Lalamove. Standard delivery, ito naman po yung LBC JNT Cargo Bus. And then, store pick up po. Okay, so dito po sa transaction na to, store pick up po yung gusto ni customer. So, 0 shipping fee po siya. And then, fulfilled by store po. Okay, so tatanungin nyo po si customer if it's under company, usually with VAT po. Pero kung pang personal use po niya, madalas no VAT po sila. Okay, then dito naman po i-click nyo kung until when po yung promo na provided nyo po kay customer. So, usually binibigay po na 1 to 2 days. Ayan. Para ma-inform po si customer hanggang kailan lang po niya pwedeng i-avail yung promo na ino-offer po natin. Okay, so dito po sa product details, isa-search natin kung anong item yung ini-inquire ni customer. Okay, then indicate po natin yung quantity. Okay, since shirt with print po siya, ang retail price po na indicate po natin dito is 280. And then dito naman po sa final price is kung magkano po yung price na binigay natin kay customer. Sample po, binigay po natin siya ng 200. Okay. So, dito po, automatically, mag-compute na po kung magkano yung na-discount ni customer. So, dito po sa transaction na to, meron po siyang 0.29% na discount. So, dito, indicate din po natin kung ilang days or ano po yung lead time na tong product na in-inquire ni customer. Since 10 pieces lang naman po ito na shirt, kaya naman na po ito ng 1 day. So, before po tayo maglagay po ng date dito or ng day dito, i-confirm po muna natin if it's available po yung stocks. Ayan. So, save na po natin. Okay. So, once na kompleto nyo na po yung entry nyo dito sa product details, punta na po tayo dito sa product similar. So, dito po, ito po yung sinasabi nating suggestive selling. So, aside from dun sa in-offer natin or in-inquire ni customer, ano pa yung mga possible natin i-adapt? Pwede natin sample tong organic cotton. Okay. Retail price niya is 250 with the print. And pwede natin siya ibigay ng 180. Ayan. So, makikita nyo nagko-compute dito yung discount na pwedeng makuha ni customer. Okay. Much better. Ayan. Para may choices pa po si customer, especially pag on budget po siya. Ayan. So, hindi lang po yung same product yung pwede natin ilagay dito. Pwede rin po tayo dito mag-indicate ng other product pa po na possible magamit po ni customer or kailanganin pa ni customer. So, nag-input na po ako dito. So, next natin is product details. So, dito i-upload po natin yung mock-up po ni customer. Okay, so sample, ito po yung mock-up natin. So, upload lang po natin ito. Pag-upload nyo po, isi-save nyo po siya. Then, pwede rin po kayo dito maglagay ng remarks. If it's A4 size. Ayan.
Okay? So, after po natin makapag-indicate dito ng, or makapag-input ng mock-up, next na po natin is yung terms and condition. So, dito po, i-click nyo lang po yung printing service under po, doon sa in-inquire sa inyo ni customer. Since digital printing lang po yung in-inquire ni customer, i-click ko po is itong Subli or digital printing. Pwede nyo rin po dito i-click yung printing and garments availability, and if ever may other printing services pa po kayong in-offer kay customer. So once finalize nyo na po ito, okay, so pwede na po natin i-click yung finalize. Okay, so paglalabas po ito, meaning po, meron pa po kayong fields na hindi pa na i-inputan. So, i-double check po muna natin before po tayo mag-finalize. Okay, so dito po, sa quantity, pwede nyo po na in-inquire ni customer sa inyo. Since 10 pieces po yung lalagay ko po dito 10. And then, i-click po natin dito yung customer type, if it's direct company, third party, reseller, or personal. Ayan, so since personal use po yun, i-click po natin tong personal. Okay, then finalize na po natin. Okay, once na finalize na po natin, kailangan pa po natin siyang ipa-approve, and once na-approve na po siya, okay, pwede na po natin siyang i-print and ibigay po kay customer. Okay, so ganito po yung interface niya, and ganito naman po yung itsura niya if ever print out na po siya. Ayan, so dito po makikita nyo po yung details ni customer, yung mock-up po niya, yung in-inquire po niya, and then yung sinuggestive selling nyo, yung terms and condition under sa printing process na in-offer nyo sa kanya, and then yung default po dito is yung change item cancellation, yung quality, and yung penalty. Ayan, so dito rin po sa quotation na to, pwede na rin po natin papirmahin si customer once na approve na po sa kanya itong quotation, and pwede na po natin ma-proceed yung order. Ayan. So, ipiprint out lang po natin ito, then ipoprovide na po natin siya kay customer or isa-send via email po natin. Okay. So, ganun lang po mag-create ng quotation. Thank you.